Agriculture remains a cornerstone of human progress, providing food, livelihood, and stability for communities worldwide. Planting crops is not simply placing seeds in the soil. It is a systematic process that requires knowledge, preparation, and care. In this presentation, we will look into the essential steps that guide farmers toward healthy growth and productive harvests, ensuring sustainability for future generations. Before we start, let's unlock content vocabulary. First, fertilizer, a substance added to soil or plants to provide nutrients and help them grow better. Ito ay pataba na nilalagay sa lupa o halaman upang madagdagan ng sustansya at mas mabilis at mas malusog ang paglaki ng mga pananim. Second, we have mulching, covering the soil around plants with a layer of material to keep it moist, reduce weeds, and improve the soil. Paglalagay ng takip sa lupa, karaniwang ginagamit ay dayami, dahon o plastic upang mapanatiling basa ang lupa, maiwasan ang damo at mapabuti ang kalidad ng lupa. And practice, doing something regularly or repeatedly to improve a skill or learn a method. Paulit-ulit na paggawa ng isang gawain upang tayo ay masanay at mapabuti ang kakayahan o pamamaraan. And the last one is transplanting, moving a plant from one place and planting it in another. O paglilipat ng punla mula sa isang lugar tulad ng sa punlaan patungo sa maluwang na taniman upang mas lumaki at maging matibay ang halaman. The following are agricultural practices in planting crops. The first agricultural practice in planting crops is soil analysis. It determines soil fertility and nutrient content, also helps identify deficiencies and guides fertilizer application, and ensures the right crop is planted for that soil type. Ang pagsusuri ng lupa ay mahalaga upang malaman kung gaano kayaman ang lupa sa sustansya. Sa pamamagitan nito, natutukoy kung kulang ang lupa sa mga nutrisyon tulad ng nitrogen, phosphorus, at potassium. Nakakatulong ito sa tamang paglalagay ng pataba at sa pagpili ng angkop na pananim para sa uri ng lupa. Kung walang pagsusuri, maaaring hindi lumago ng maayos ang mga halaman dahil hindi tugma ang sustansya ng lupa sa kanilang pangangailangan. Next step is land preparation. It involves clearing, plowing, harrowing, and leveling the field. It improves soil aeration and water infiltration and also helps control weeds and pests before planting. Ang paghahanda ng lupa ay mahalagang hakbang bago magtanim. Kasama rito ang paglilinis ng damo at basura, pagbubungkal gamit ang araro at pagdidilig o paghaharaw upang maging pino ang lupa. Sa pamamagitan nito, nagiging maluwag ang lupa para makahinga ang ugat ng halaman. Mas madaling makapasok ang tubig at nababawasan ng damo at peste. Ang maayos na paghahanda ng lupa ay nagbibigay ng mas magandang simula para sa pagtatanim. And preparation is followed by mulching techniques. It covers soil with organic or synthetic materials, retains moisture, regulates temperature, and prevents weed growth, and also enhances soil fertility as organic mulch decomposes. Ang mulching ay ang pagtatakip ng lupa sa paligid ng halaman gamit ang materyales tulad ng dayami, dahon, compost, or plastic. Nakakatulong ito upang manatiling basa ang lupa, hindi madaling uminit o lumamig, at maiwasan ang pagtubo ng damo. Kapag organikong materyales ang ginamit tulad ng dayami o dahon, ito ay nabubulok at nagiging karagdagang sustansya para sa lupa, kaya mas nagiging mataba at masustansya ang taniman. Fourth agricultural practice in planting crops is planting. It involves placing seeds or seedlings at the correct depth and spacing. Timing is crucial for optimal germination and growth. It can be done manually or mechanically depending on scale.
Ang pagtatanim ay ang tamang paglalagay ng binhi o bunla sa lupa. Kailangan nasa tamang lalim at tamang agwat ang pagtatanim upang magkaroon ng sapat na espasyo ang bawat halaman na lumaki. Mahalaga rin ang tamang panahon ng pagtatanim para mabilis tumubo at maging malusog ang mga pananim. Maaring itong gawin ng mano-mano gamit ang kamay o gamit ang makinarya kung malawak ang sakahan. And the last agricultural practice is transplanting, which is moving seedlings from nursery beds to the main field. It ensures stronger plants with better root systems and also requires careful handling to avoid root damage and transplant shock. Ang paglipat tanim ay ang proseso ng paglilipat ng mga pula mula sa punlaan patungo sa mas maluwang na taniman. Sa ganitong paraan, mas nagiging matibay ang halaman dahil nakabuo na ito ng mas malakas na ugat bago ilipat. Kailangan ng maingat na paghawak upang hindi masira ang ugat at maiwasan ang tinatawag na transplant shock o pagkahinto ng paglaki ng halaman dahil sa biglaang pagbabago ng kapaligiran. As we conclude, let us remember that agriculture is more than just planting crops. It is planting hope, sustenance, and life itself. Every seed placed in the soil carries the promise of tomorrow, and every practice we apply ensures that promise is fulfilled. May we continue to value and uphold this agricultural practice not only as methods of farming but as acts of stewardship for our land and future generations. With dedications, patience, and care, we can cultivate not just fields, but a sustainable and thriving future for all.